Hello everyone! Welcome sa ating Pancake Global tutorial videos. Sa video na ito is pag-uusapan natin paano maglagay ng product sa Pancake POS at paano po maglagay ng inventory. So dito po sa pang-apat na icon may product po tayo dyan. Click mo lang at makikita mo sa itaas ang plus icon. Add new product po tayo. So dito, pwede na po tayong maglagay ng name ng product. For example, ice cream. At saka pwede din po tayong maglagay ng product ID. Kailangan po ito. Pwede ang gagawin natin is i-copy paste lang to. Then, maglagay tayo ng properties. So create properties kasi may iba-ibang flavor ang ating ice cream. Okay, for example sa variation value, ang lalagay natin is flavor. Then maglalagay tayo dito ng flavor sa ice cream. For example, chocolate. Enter mo lang po para lagay kayo ng other value. So vanilla. Enter mo ulit. At saka strawberry. Ganyan, enter mo lang din po. At saka pwede din po tayo makapag-add ng another properties para sa mga size. Ito po, lagay tayo size. Then dito ang size is, let's say medium. Hit enter. At saka large. Enter. Pagkatapos po nating maglagay ng size at saka flavor, pwede po tayong mag-quick add. Yan. Use this sample lang. Isang beses mo lang i-click. Ayan, nandito na po. So, we have variation dito. Makikita mo dito. Flavor chocolate, size medium. Flavor chocolate, size large. Ganun po. Flavor vanilla, size medium. Flavor vanilla, size large. Ganun po siya mag-work. Sobrang dali lang. At ang gagawin po natin dito is click mo itong sync at saka wag mo pong i-check itong retail price. Dapat naka-uncheck po ito para po hindi magsisync kapag maglalagay ka na ng price sa bawat variation. Okay, for example, itong retail price natin ng ice cream chocolate is 150. Ito namang large is 200. Same sa iba. Tsaka 200. Huwag ka kalimutang maglagay ng picture dito or video. So, hanap ako ng picture. Ice cream chocolate. Ayan. Ice cream vanilla. Ice cream strawberry. Ayan. Tapos ilagay ko po dito. Sobrang dali lang po maglagay ng picture at video dito na. Ganyan lang po. Strawberry. Pagkatapos po nating malagyan ng price tsaka picture. Yes. Kung may mga SKU kayo, pwede mo din pong lagyan. Ayan. Yan, lagyan mo po ng mga SKU.
Pero kapag wala naman, pwedeng yung default lang. Tapos, maglagay din po kayo ng quantity or inventory dito. For example, itong chocolate natin, mayroon siyang 50 inventory. Ganyan lang po paglagay ng inventory or available quantity. So kung gusto niyo po lagyan ng weight, yan pwede po. Tsaka may mga length, width, height tayo dito na pwede nyo ilagay din. At tsaka don't forget na maglagay ng description o meron kayong description. Ganun lang. Then pagkatapos nyan, save mo lang po kapag okay na to. Ayan, may product na tayo about sa ice cream na may 6 na variation. Ayan. Available quantity is 300. Yun yung inventory natin. Okay. So, paano naman kapag malapit nang maubos itong ating inventory? Let's say nasa paano po ito? 2 na lang, ganun. So sa pag-add po ng inventory, pwede po nating i-click to tapos change mo dito yung inventory. Dito po. Or mas recommended is mag-create tayo ng inventory or maglagay dito sa stock taking. Okay. So click mo lang po ito, then itong plus icon. Ang kagandahan po kasi kapag dito tayo mag-create o mag-a-add ng inventory is meron po siyang date kung kailan tayo nag-add. For example, yung ice cream, search natin. So mamimili tayo ng variation. For example, kuha lang muna, chocolate, tapos large. Okay. At sa paglagay po ng inventory, nakakita mo dito available inventory is 50. Pag maglagay po kayo ng, let's say may dumating ulit na 20 stock. So ang gagawin po natin dyan, i-add natin yung 50 plus 20. So ngayon nagiging 70 po ito. 70 po siya kasi sa old inventory na 50 plus yung bagong dumating na 20 equals 70. Ganyan. Then create ako dito. Okay, ganyan po yung mangyayari. Pagkatapos po nito, para ma-add talaga siya doon sa product, dito sa product is kailangan mo po itong i-confirm. Yan, hover mo lang dito sa status, then confirm po tayo. Ganyan. Okay, tingnan natin yung inventory sa loob ng product. Tapos ice cream, large na chocolate. Ayan, 70 na po siya. Nadagdagan na po ng 20. Ganun lang mag-add ng inventory na may makikita kang date at kung sino po yung nag-add sa inventory, makikita yan. Okay, ganun lang po at maraming salamat sa pag-watch ng video at sa susunod ulit. Thank you.